Good morning! Welcome back sa Bicol Auto Search. So, Merry Christmas! Merry Christmas sa lahat. Malapit na ang Pasko. 3 days more. 3 days na lang ba? 3 days more to go. 4 days more to go. Pasko na naman. Pero maghahabol po muna tayo. Bago magpasko, papakita po muna namin ito sa inyo na Toyota Hilux 2018 model G-Variant automatic transmission 4x2. So ito po sa partner natin ito sa Legazpi City. So pinadala ko po muna dito sa Sorsogon kasi meron pong dalawang buyer na i-review po ito dito sa Sorsogon. So actually yung isa nakita na nila kagabi, and tomorrow i-check po ulit nila kasi sabi nila mas maganda makita nila na morning, and tomorrow morning din naka-schedule yung isang buyer. So but bago man magkabilihan, kasi di ko alam kung ika-cash nila or kung financing ba, so bago man magkabilihan, at least may pakita ko muna sa inyo. Malay nyo yung dalawang buyer hindi magkasundo or kulangin yung cash, at ikaw nanonood, cash yung pera mo dito. So malay mo para ito sa'yo. Okay? So ipa-check namin sa inyo, tingnan natin, i-test drive natin, mabilis, mabagal, off-road, and pakita din namin sa inyo yung interior at exterior. Okay? By the way, kung Hilux user po kayo at 2018 model, pwede po kayo mag-comment dito ng mga alam nyong features nitong Toyota Hilux, kasi ako po hindi pa gaano familiar, ilang beses pa lang naman ako nakahawak ng Hilux. Okay? So at least ma-share din natin sa ibang viewers yung idea mo or yung knowledge mo tungkol sa Hilux. Okay, so ito-try po muna natin ito i-drive ng mabilis-bilis. So hindi tayo makakatakbo ng sobrang bilis kasi medyo madaming sasakyan sa kalsada. Pero at least ma-check natin kung kaya, of course kaya. Kung ano ba ang feeling niya kapag mabilis siyang tumatakbo. So try natin. Ito, pwede tayo mag-power mode, mag-eco mode. Ang power mode mas malakas-lakas yung ano niya eh. Yan, mas lumalakas yung pwersa niya kapag nagpa-power mode ka. See, hindi na nakabelo. Ito na malaking truck. Okay. Pasok. Yan. Ang bilis ng ano niya, power niya kapag naka-power, kaya nga, power mode. Pero pag nag-eco mode ka, bigla siyang babagal. Tingnan mo ha. Parang ramdam mo yung biglang pagbagal niya pag nag-eco mode ka. And as expected, talagang matagtag talaga yung pick up, kasi naka-design talaga siya for heavy load. Kaya expect natin talagang kung dalawa lang kayo or wala kayong heavy load sa likod, matagtag talaga siya. Meron nga kaming isang kaibigan, sabi niya, actually Strada naman yung sasakyan niya. Kapag bumabiyahe daw siya ng Manila, tapos mag-isa lang naman siya, kinakargahan niya daw yung likod ng ng buhangin para at least mas heavy daw. Kasi pag heavy, mas hindi siya ganoon katagtag. But anyway, hindi naman yan disadvantage sa pickup. Kasi yun nga, ang pickup naka-design talaga siya ng ganon, kasi nga heavy workload talaga siya. So balik po tayo, i-try natin ng baka makatakbo tayo ng mabilis-bilis. Madami na kasing tao. Madami nang namamasyal, madami nang namimili. Actually, naka-schedule sana kami ulit magbiyahe ng Manila, kaso
medyo nag-alangan si partner kasi holiday season na for sure. Dito nga ang dami ng tao. How much more doon? So, power mode. Iba talaga. Iba ang power niya. Iba ang power niya pag power mode. Nararamdaman mo yung pag-shift talaga niya from power mode to eco mode. So, ito, 4x2 ito, 4x2 automatic transmission. Pero meron din siyang plus minus. Pwede po tayo mag plus minus. Try natin dito. Baka makabilis-bilis na dito. No. Hindi talaga. Pwedeng tumakbo ng mabilis. Madami na naman kasi madaming stranded dito sa Sorsogon City na mga truck. So ito yung mga patawid papuntang Samar, Visayas and Mindanao. Pero ganda, ang ganda. Ang ganda ng hatak niya. Alam mong parang malaki yung dala mo. Iba kasi talaga ang hatak ng mga malaki like Montero, pick up, Fortuner. So ramdam mo talaga yung paghatak niya, tapos makapagano ko. Okay, so tumatakbo na po tayo ng 80 kilometers per hour. Pero ang ganda, napaka-stable. Ang brake niya, ang ganda pa, ang kagat siya kagad Mamaya pagpabalik natin, try natin ng ang manual para at least makita natin. Sa aircon niya, sobrang lamig. And syempre naman, what will you expect sa isang 2018 model ng Toyota Hilux? And I love it kasi sabi ko kapag malalaki ng sasakyan, mas prefer kong automatic na talaga. Relax lang. Siya nga pala po kung hindi pa kayo pumipili ng number sa Suzuki Espresso, pili na po kayo, malapit na po tayo mapuno. Target draw po natin sa raffle ng Suzuki Espresso is December 25. And ulitin ko po, wala po kami doon kikitain, walang kikitain ng bus, wala po kikitain ng agent or kung sino man sa amin, kasi lahat na magiging proceeds noon, yung profit noon, kung magkano nabili namin at yung difference sa 450,000, ibibigay po natin yun, itutulong po natin yun lahat. Kaya dito, kapag bumili ka ng raffle ticket, bumili ka na ng chance mo manalo at the same time nakatulong ka pa, diba? Okay, so back to our location ng test drive, off-road. Kapag mga off-road, maganda talaga kapag malaking sasakyan na. Kapag naka-Hilux, galaw lang talaga siya, matagtag.
So actually ilang pick-up na rin yung nagamit ko. Nakagamit na ako Strada, nakagamit na rin ako Navara, nakagamit na rin po akong Ford Ranger, at ito nga, Hilux. So ang Strada tsaka yung Hilux talagang parang ito sila, talagang grabe yung grabe yung ano nila, grabe yung sa tigas ng suspension nila, ramdam mo yung alog talaga sa loob. Pero yung Ford Ranger at yung Navara hindi gaano ganito, mas ano siya, mas fine, mas smooth. Pero para-pareha sila naka-design for heavy load. Kaya siguro sa technology naman ng Ford at ng Nissan, dun sila naiiba. Kaya hindi sila ganoon katagtag. Pero ang Hilux at saka Strada talaga, expected matagtag siya. Pero syempre, masarap pa rin naman gamitin. Diba? Lalo kapag bibilisan mo, ramdam mo talagang aalugin ka. Try natin bilisan. Wala naman tayo mararamdaman, wala na rin naman ako nararamdaman na alam mo yun, parang kalampag sa pangilalim. So maganda kahit sa manibela, wala siyang kalampag, walang alog. Yan o, mabilis yung takbo natin kahit off-road. Power. Overall, maganda pang off-road, pero syempre talaga matagtag. Then smooth, exciting, awesome. Good. So kapag ang bahay mo or ang office mo or ang nature ng trabaho mo yung tipong palagi ka mga naka-off-road, ang ganda nito. So pabalik tayo para pakita namin sa inyo yung interior at exterior, pero habang malayo-layo pa, try natin to na mag-manual tayo. So second gear tayo start, third gear, fourth gear, fifth gear, ano ba to? Sixth gear. Wala na nga. Okay, so dito sa interior nitong Toyota Hilux, as you can see, naka combination din po siya ng black and chrome color, and ito the same. So bagong-bago pa rin po yung yung interior niya, malinis na malinis, at yung loob niya talagang mabango pa.
alam mong fresh pa yung sasakyan. And yun nga, sa lagi natin palatandaan kapag fresh pa yung sasakyan, kita mo pa masyado pa siyang detailed sa loob, kahit yung mga dashboard niya, kahit yung sa mga nasa pinto niya, detailed siya. And yung upuan niya, although wala siyang seat cover, pero sobrang linis po niya, sobrang ganda, at wala kang makikita mga damages. So ibig sabihin, hindi siya ganun talaga hindi siya ganun kagamit yung sasakyan. So dito sa controls niya, dito sa driver side, as you can see, all black din po siya. Wala siyang combination na cloth. Ito rin pala, meron din siya, pero all plastic. And andito na yung, of course, yung control ng power mirrors, windows. And andito na rin yung lock, naka-central lock, and lock ng windows. So mayroon din dito control ng side mirror. Patingin nyo. Yan. Okay. So andito po yan lahat sa passengers. Driver side control. Okay. Then na-adjust din po yun dito. Na-adjust yung mirror niya, left, right, up, and down. Then dyan naman sa kabila, working ba? Left, right, up, down. Okay, so working properly. Then we have here, mayroon dito siyang maliit na speaker sa gilid, and adjustable steering wheel. Adjust siya. Okay. Ibang adjust niya. Pwede siyang baba, pwedeng taas, pwedeng lubog, pwedeng hugot. Di ba? So, yan yung pag-adjust sa kanya. And here we have the pang-open ng gas tank and pang-open ng trunk. And sa steering wheel naman niya, yan po, sobrang ganda, detailed pa po siya, hindi pa siya pudpud, at ang linis pa po niya. And lahat po ito na buttons dito, nag-work po siya properly. So mayroon sa stereo, mayroon sa phone mode, pag-select. So ang iba kasi usually, ang andito lang, control sa volume, control sa pag magsiselect ka, pero ito medyo madami-dami siyang functions. Okay? So sa dashboard display naman niya, yan po makikita nyo, with 33,949 mileage. So may indicator po siya, kung makikita mo kung aling pinto yung naka-open. So naka-open siya dalawang front, makikita mo yung nasa dalawang front niya, naka-open din siya sa indicator niya. Okay? Park, reverse, neutral, drive. Ayan. Okay? Temperature is normal. And ang ganda ng niya. Ang ganda ng ilaw niya. Then same, andito rin yung control sa headlight. Andito. Andyan na rin yung sa fog light. Dito na side. And signal light, of course. And then sa wiper, dito naman sa kanan niya. Yan. Flash. Working pang flash siya. And here we have the hazard. Digital na clock. Then ang ganda rin ng stereo niya. Original pa po yan. And here we have the controls ng aircon. Dalawa yung outlet niya. And auxiliary
and flash drive. So dito may indicator rin ng passenger airbag. Ibig sabihin active po siya. So anytime pwede gamitin, pero wag naman. So may dalawa siyang compartment, baba and taas. Yan po, kompleto pa po yan. May manual pa. Kompleto pa na documents. Dito sa taas, we have here, may lights po siya. Pwede rin ganyan. And may lalagyan ng glasses. Sun visor, isa lang yung may salamin. Ang ganda pa oh. Malagatok pa. Okay. Then dun din meron din siyang speaker. And of course, sa baba, meron din siyang speaker. So, meron, by the way, ang isa lang pala, actually, di ko alam sa iba, pero para sa akin, hindi ako comfortable na andito yung button ng eco mode at yung power mode. Para lang sa akin hindi ko lang sure kung para sa inyo, kung okay sa inyo. Kasi, minsan, siguro kapag sanay ka na, mag-eco mode ka, mag-shift ka, dito lang. Ako kasi parang mas gusto ko kung andito lang sana ang button, at least hindi ka natitingin dito. Pero, siguro kapag nasanay ka na, lalo kung sarili mo naman yung sasakyan, mabilis na lang, mabilis mo lang makasanayan. Okay? So, here we have the armrest. Yan. Malinis na malinis. Kahit dito sa handbrakes na, malinis na malinis. And even this one, malinis po yan. So, sa baba naman, hindi na to yung original pa ba ito? Pero parang hindi na to original. Aftermarket na lang to yung mattings niya, pero maganda yung nilagay na mattings, hindi siya yung ordinary mattings kasi meron din siyang lock. Okay, eto meron pa pala ditong light. Ayan, working naman siya. So check naman natin yung likod. So dito sa likod, very spacious naman po siya. Kasyang kasya, lalo na ako kasyang kasya po ako. So malinis na malinis din po. Dito meron siyang mga pocket, and we have here the hooks na pwede mong sabitan, maximum of 4 kilograms each. At ito, may pwede kang hawakan dito. Like dyan. So, syempre kasi mataas yung Hilux, at least para mayroon kang mahawakan if ever aakyat ka. So dito ang upuan naman, okay ba? Sobrang ganda, sobrang linis. And mattings niya same sa nasa harap. Parang original ba yan? Hindi ako sure. Yun, yung mga hooks sa taas, seat belts, all good. Okay. Maganda. So dito tayo sa likod. Ang bigat. Ano ba? So dito sa likod niya, sarap ko dito. So dito sa likod niya, meron siyang anong ba tawag dito? Hindi ito bullbar eh. So meron siyang ganito. Pwede mong talian. Try nga ito. Open. Yun, medyo mahirap lang pagkaakyat ka dito. Kailangan mo ng hagdan. Ito, okay, may mga focus din. And lights, all lights, buong pa po siya. And even this one. Okay, so dito sa exterior nitong Hilux, medyo madumi lang po siya. Pero sa body po niya, wala po kayo makikita mga dents and mga lubog or any signs na nabangga po siya. Although, meron po siyang mga scratches pero hindi naman maiwasan like this one. Ito po, meron po siyang mahaba-habang scratch. Pero wala naman siyang lubog.
So kaya to sa buffing, pwede to i-buffing kasi wala siyang lubog. So konting linis lang. And pag light, headlights, ang ganda ng design niya. So parang ang Hilux kapag dito mo sa dito, parang din siyang Fortuner. So that's it. Ang gulong niya, yan po. Pero parang hindi na to original na gulong niya, no? Pero makakapal pa po yung mga gulong niya. Front and back, parehas pa po makakapal. Okay, so yun. Regarding naman sa price, hindi. Yung engine, pasilipin natin yung engine. Yung so yan po yung engine nya. So hindi naman na po namin ito kailangan ipa-check sa aming mekaniko. So consigned unit lang po ito sa partner po namin ito na dealer sa Legazpi City. So sila naman po, pero naman silang mekaniko na sila rin yung nag-check ng mga units nila. Pero so far makikita mo naman kung gaano kalinis yung yung engine niya. Naka-coolant. Ang engine niya wala ka rin makikita mga tagas-tagas. So ang brake fluid niya nasa tamang level. Radiators niya lapat na lapat. Walang signs na binaklas or signs na nag-overhaul. And of course, wala din po siyang signs na nabangga po siya or nag-repair sa body ng sasakyan. So, yun. That's it. So, regarding sa price po nito na Toyota Hilux, naku, para akong bata dito sa Hilux na to. Regarding sa price po nito na Toyota Hilux, doon na po natin ito pag-usapan sa office. Kasi tatawag ko pa kung magkano ang selling price nito. And i-confirm ko sa kanila kung okay na ba siya for financing. Okay, so pag-usapan po natin ang price ng Toyota Hilux 2018 model automatic transmission 4x2 with 33,000 mileage. So ito po yung black na Toyota Hilux. But before that, before po tayo magdiretso sa Hilux, again, i-check nyo po yung Facebook page namin, Bicol Auto Search, Bicol Auto Search Facebook page para ma-check nyo po yung raffle namin, yung update sa raffle namin ng Suzuki Espresso. So kung hindi ka pa nakakapili ng numbers mo, pili ka na, konting-konti na lang po yung available slots, kaya po agad-agad pili na kayo. Again, ito pong raffle na ginagawa namin, hindi po ito intended para kumita po kami, kasi lahat po nakikitain dito sa raffle ng Suzuki Espresso, ibibigay lang din po natin. So hopefully matapos natin yung raffle na December 25 para at least ngayong Pasko makapamigay po tayo. Okay? So sa price ng Toyota Hilux, cash price is 1,080,000. So yan po yung cash price namin. Then all-in down payment naman kung financing, all-in down payment is 394,480. Kasama na po dyan yung processing fee and yung transfer fee. Okay? For 1 year amortization is 72,828, and sa 2 years naman is 41,328. For 3 years is 30,828, and sa 4 years naman is 25,578. So, yun. If ever interested po kayo dito sa Toyota Hilux at gusto nyo po makapag-test drive, tawag na po kayo sa aming official number or visit din po ulit kayo dun sa aming Facebook page para makausap nyo ang aming staff. Okay po? So, thank you very much for watching. God bless, keep safe, and Merry Christmas!